nyo si CBN News. Kanina pinanood ko CBN News. 'Di ba? Merong yung mga international news, yung Fox News. 'Di ba? Merong Bloomberg. Alam niyo may binalita sila kanina, merong isang airline, yung Alaska Airline. Yung Alaska Airline ay meron silang piloto na ngayon ay kinasuhan nila at 147 counts. Ibig sabihin yung kaso sa kanya, 147. Kaya 147, ito pala nangyari sa piloto. Ang sabi doon sa investigation, bago siya sumakay ng eroplano, nagsabi na siya doon sa mga kaibigan niya, na mga crew, I'm not okay. Sabi niya, I'm not okay. Tapos, dahil nga hindi naman nila alam kung ano ibig sabihin ng I'm not okay, kaya ang ginawa niya, nagpiloto pa rin siya. Diba ang pilot, may co-pilot, may katabi. So yung co-pilot na yan, na katabi niya, ay sinabihan niya. Sabi nung co-pilot, itong nagsabi na pilot na hindi siya okay, sinabi niya doon sa kanyang co-pilot na I'm depressed, sabi niya. Siya pala ay 6 years nang depressed dahil sa mga kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Sabi niya, ang dami daw niyang mga problema. Alam niyo ba sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, habang nasa ere sila, gusto niyang i-shutdown yung makina ng eroplano. Gusto niya i-shutdown. At dahil gusto niya i-shutdown, nung isa-shutdown na niya, pinigilan siya ng isang pilot, yung kanyang co-pilot. At pagkatapos, nagpambuno sila doon sa kanilang lugar kung saan siya nakaupo. Silang dalawa ng pilot. Tapos narinig nung crew na nagpapambuno sila, may pumasok hanggang sa nailabas siya. Tapos nung nailabas siya, dinala siya sa dulo ng, doon sa buntot ng eroplano, dinala siya doon. At nung dinala siya doon sa buntot, ang sinabi naman niya ay, please, sabi niya, igapos niyo ako. I'm not okay. Sabi niya, igapos niyo ako. Baka i-handcuff siya. Ang ginawa ng mga kasama niya, pinusasan siya. Ang pangalan ng pilot na to ng Alaska Airline ay si Joseph Emerson. So ang ginawa ngayon, pinusasan siya sa dulo. Doon sa may dulo ng eroplano. Nung pinusasan siya, akala niyo ba napigil siya? Hindi rin. Pero napusasan siya, hindi naman niya nakalas. Pero yung emergency exit, gusto niyang buksan. Pinigilan lang siya ulit na iba pang pasahero. Alam nyo, hanggang sa bumaba yung eroplano, tapos nung bumaba ng eroplano na yan, siya ngayon ay kinasuhan ng 147 counts. Ibig sabihin, ang dami niyang kaso dahil nga nalagay sa panganib, sa alanganin, yung mga pasahero ng Alaska Airlines. Pero alam nyo, nung in-interview siya, sabi niya, I've been depressed for 6 years now and nobody knows that I'm depressed. Sabi niya gano'n. Nakikita niyo ako, sabi niya na ipapatakbo ng eroplano, but I'm not okay. Bakit? Ang dami niya kasi mga pagsubok. Tapos nung binasa ko yung article ng kanyang buhay, alam niyo, napansin ko, nag-umpisa pala yun nung pandemic. Kumbaga, nung panahon ng pandemic, maraming mga dumanas ng mga pagsubok kahit naman tayo, pero pati pala mga pilot ay hindi naging exempted. Ngayong gabi, ang gusto kong pag-usapan natin ay pinamagatan kong trending trials. Ito kasing trials na ito ay trending. Pag sinabi kasi nga trending, widely discussed online. Ibig sabihin, popular. Masyadong pinag-uusapan. Ngayon, ano ba yung mga trending ngayon sa Facebook? Ang isang trending ngayon sa Facebook, yung guilt tripping. Yung pastora na may kasamang mga churchmates, binanatan nila yung mga umalis sa kanilang church, na ang sabi nga ng pastor na kausap ko ay, kilala ko yung pastora yun, hindi naman ganun ibig sabihin nun. Kaya lang napasama yung kanilang pagsasabi. Hindi yun ang gusto nilang palabasin, pero pumangit ang naging resulta ng kanilang sinabi. Now my point is this, yung sabi kasi natin dito sa pinag-uusapan natin ay trending trials. Alam na alam ng buong mundo yung mga trials na mga pinagdadaanan ng mga taong nabiktima nga ng pandemic. Pero ikaw, kumusta ka na? Ano yung mga trials na pinagdadaanan natin ngayon? Dito nga, sabi nga natin ay, sabi nung
co-pilot na yon na si Joseph Emerson, yung co-pilot ng Alaska Airlines. 6 years na akong depressed. Hindi alam ng aking mga kasamahang crew, even my family. Tapos bigla na lang nag-manifest sa kanya yung mga pagkilos na hindi tama. Ngayon bilang Christian, alam nyo, napakalaki ng advantage natin kapag tayo dumadaan ng mga trials. And I want you to open your Bibles with you, kung meron kayo, sa book of 1 Corinthians. So if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa unang Korinto, Kapitulo 10. At ang verse na ito ay napakapalasak. Nabanggit na ito, napag-usapan, na-share na to sa inyo. Marahil narinig nyo na ito, pero gusto kong pag-usapan natin ngayon. As I was praying, the Lord impressed me to share this again. So and I believe lahat tayo ay mapagpapala sa salita ngayong gabi. So if you have your Bibles, samahan niyo ako sa 1 Corinthians chapter 10. We will be reading 2 verses, 12 and 13. 1 Corinthians chapter 10, 12 and 13. Sabi ng verse 12, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Tapos sabi pa niya rito, pag binasa natin yung 13, no temptation, sabi niya, has overtaken you except what is common to mankind. Wala pang dumating na pagsubok sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. And God is faithful. He will not let you be tempted, sabi niya, beyond what you can bear. Ang Diyos natin ay tapat at hindi niya hayaan na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. But when you are tempted, sabi niya, sa halip pagdating ng pagsubok, sabi niya, He will also provide a way out so that you can endure it. Sa halip, sabi niya, pagdating ng mga pagsubok, siya ay magbibigay ng daan kung paano niyo ito malulusutan. Kumbaga, siya magbibigay sa iyo ng kakayanan para ma-overcome natin ang mga pagsubok na yan. So, napakaganda ng pangako ng Diyos. Ano? Pag binasa natin sa English, ulitin ko ulit, sa verse 12, so if you think you are standing firm, be careful, sabi niya, that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, sabi niya, He will also provide a way out so that you can endure it. Let's pray, let's pray. Lord, we thank you for tonight. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pong pag-aaralan ngayong gabi. Thank you, Lord, for your word that we have to discuss tonight. Ang aking pong panalangin, Panginoon, ay through the power of your Holy Spirit, Lord, recharge us, Lord, spiritually. And this Wednesday word, Panginoon, ay maging gabi ng kalakasan ng bawat sa amin, gabi ng pagpapala, at gabi na kami ay muling mahahamon sa aming buhay Kristiyano at magpapatuloy kami, Panginoon, at mapagtatagpuan mo kami nagtatapat hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pagpalaan niyo pong bawat sa amin na narito, kasama rito ang aming paghingi ng tawad sa amin pong mga nagawang kasalanan, mga naisip, sinabi, mga sinasadyaman o hindi, Panginoon, sapagkat nais po namin maging karapat-dapat sa iyo sa mga oras na ito. Ama, marami pong salamat at dalangin po namin, pagpalaan niyo po kami ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kahit hindi ko maririnig, pwede ba natin palakpakan si Lord? Pwede ba? Palakpakan natin si Lord. Ayan. Okay. So, puntahan natin ang sabi nito ng Bible. Sabi ko nga ay buksan natin yung 1 Corinthians. Ang ating title ay Trending Trials. Pag sinabi natin trending, ulitin ko ulit, sinabi trending, it's popular and widely discussed online. So, it's popular and widely discussed online. So, ngayong gabi ay kung titingnan ninyo ang inyong mga Google, kahit sa YouTube, pakikita nyo itong pilot na to. Ang pangalan niya ay si Joseph Emerson, yung kinukwento ko sa inyo kanina. Tahimik siya, hindi niya pinagsasabi na he was depressed. Kung minsan alam nyo, yung mga pagsubok na pinagdaanan natin, pag wala kang way out, siya, kasi wala siyang wala siyang outlet. Pag wala kang Diyos, wala kang maiiyakan wala kang malalapitan Kaya dito magpapasalamat talaga natin na tayo naging Christian Dahil yung pagiging Kristiyano mo ay napakalaking advantage. Meron tayong hingahan.
ng ating mga problema. Meron tayong nalalapitan. Meron tayong napagsasabihan sa ating mga pagsubok na pinagdaraanan. Ngayon, sabi dito ng Bible, pag binasa niyo yung Tagalog, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sabi niya, sa halip pagdating ng pagsubok, sabi niya, ay ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng paraan para mapagtagumpayan yon. Pero sinabi niya rin, bakit gagawin ng Diyos yon? Sapagat ang Diyos ay tapat, hindi niya hahayaan na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Yun ang isang pinakamaganda rito. So unang-una, sabi nga natin, bakit trending trials? Unang-una, ang pagsubok kasi ay whether it is, sabihin natin mabigat, hindi masyadong mabigat, pero pag naging Kristiyano ka talaga, ay dadanas ka talaga ng mga pagsubok. So unang-unang sinasabi niya dito is, wala pang pagsubok dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tingnan niyo po yung wording sa wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. So ibig sabihin, may dadating. May dadating. So ano number one? By accepting it. Tanggapin mo na yan. May dadating talagang pagsubok. Kaya bumibigat ang mga problema, ang mga pagsubok, may denial. Dinideny natin yung pagsubok. Don't deny the trials. Sabi dito ng Bible, kung mababasa ninyo ang nakasulat dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo. Oh, may dadating talaga eh. Bagamat sinabi niya na yung dumating sa iyo, dinanas na yan ng lahat ng tao. Marahil yung iba, nauna na sa iyo, ikaw nahuli ka, pero dumanas din yung iba. Kaya lang sinasabi niya, may dadating talaga. Pwedeng nauna ka ngayon. Yung iba naman na kapatiran, makakadanas din. Marahil hindi ngayon, sa susunod na sila. Pwedeng nauna ka. Pwede naman yung iba sa atin, nauna na, ikaw naman ngayon lang. Kaya sabi niya, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Na sinasabi natin na it must be common to man. So pag sinabing wala pang pagsubok na dumating sa inyo, ito man ay sinasabi ng Bible na ito'y dinanas ng lahat ng tao. Ang point na gusto kong diinan, may dadating. May pagsubok talagang dadating. So kaya ang number one, tanggapin mo na yon by accepting it. Alam nyo, kahit naman nung hindi tayo Christian, may mga pagsubok pa rin, may mga problema pa rin eh. Kaya lang ngayong Kristiyano ka na, yun yung salitang, sa salitang kanto, bentahe tayo eh. Meron tayong Diyos na napagsusumbungan. Yung nakalalamang tayo, dahil meron ang Diyos na nagsasabing, hindi kita iiwan, pababayaan man. Meron tayong Diyos na nagsabi na dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod sapagkat akong si Yahweh ang kasama mo. So meron ganon. Kaya lang ang naging napapahirap sa ating kumisan ay ayaw nating tanggapin na may pagsubok. Alam niyo, sabi nga ng isang kaibigan ko, si Dr. Mon, sabi ng isang doktor na kaibigan ko, karamihan daw ng mga may problema, kaya nagkakaroon ng mga tumor sa katawan, tumor sa utak, minsan tumor sa dibdib, kung saan part ng katawan, kaya nagkakaroon ng tumor ang tao kasi mayroong truth denial. Ayaw niyang kilalanin na mayroon talaga siyang nararamdaman. Halimbawa, gusto mong maiyak, umiyak ka, huwag mong labanan. Uy, huwag mong labanan. Kung naiyak ka, umiyak ka, nag-worship ka kay Lord. O nakataas ang kamay mo. Nagli-lead sa atin ang ating mga worship leaders. Tumutugtog yung ating mga instrumentalist. When you feel the Lord touching your heart and it feels like you're crying, then don't suppress it. Huwag mong labanan. Let your tears flow. Kaya ano pumatak ang iyong mga luha? Kung nararamdaman mong gusto mong umiyak sa presensya ng Diyos, sige. Ngayon, pag may nangumusta sa iyo at may problema ka talaga, at yun naman taong yun na nagtatanong sa iyo kung kumusta ka ay sincere naman, huwag ka mag-deny. O brother, o sister, kumusta ka? Ito, medyo may mabigat nga akong pinagdadaanan tungkol sa ganito. Huwag mo nang detalyihin. Pero ang point ko, umamin ka. Hindi yung alam mo bigat na bigat ka ng problema. Sabi niya, hindi, okay lang ako, okay lang. Hindi ka okay. Kita niyo yung kinukwento ko kanina si Joseph Emerson. 6 years na siyang depressed, tinitiis niya. Wala siyang Diyos na malalapitan. Hindi katulad natin. Isipin niyo, nasa gitna ng pagbabiyahe yung eroplano, gusto niya i-shutdown yung makina. O di patay lahat ng pasahero nun, kasama yung lahat ng crew. Buti nang napigilan siya ng kanyang co-pilot. Kumisan ganun ang buhay natin mga Kristiyano. Hindi naman maling sabihin kay Lord kung nabibigatan tayo.
If you're hurting, you tell God about it. If you feel, sabi natin, you have pains, nasasaktan ka, aminin natin kay Lord. Huwag nating sarilinin. Dito, sabi ng Bible ay wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Ang gusto ko lang yung word na doon, yung dumating, wala pang pagsubok na dumating. Kaya may dadating. May dadating, magkakaiba lang tayo ng level ng problema. Bakit natin sinasabi magkakaiba ng level? Kasi magkakaiba tayo ng lalim ng relasyon sa Panginoon. So, pwedeng ang problema kung dinadala ay baliwala sa iyo. Pwede ang problema mo baliwala sa akin. Pwede naman yung problema mo kay gaang-gaang para sa'yo, ako naman ay bigat na pag nalaman ko yan. Kasi nga, magkakaiba tayo ng kalalagayan. Ano ang common denominator? Ang common denominator, meron tayong Diyos na malalapitan. Yun ang common denominator. Kaya ang sinasabi ni Paul, may problema dadating. May pagsubok talaga. Huwag ka nang magulat. Meron talaga. Kung akala mo ang buhay Kristiyano ay magtabasa ka nga ng krus, pero ang tingin mo naman doon sa krus ay gawa sa Cloud9 na chocolate, na habang ikaw ay pasan-pasan mo, pwede kang kumurot ng chocolate na kakainin mo, no? Hindi ganun ang Christian life. Ang Christian life ay maraming pains. Ang Christian life ay maraming trials. At dito gusto ko lang ipaliwanag na ang sabi ni Paul, yung trials na ito, tanggapin mo. Accept it na meron talaga. Don't deny it. Halimbawa, karamihan nagkakaroon ng tumor. Sabi ko nga, yung sabi ni Dr. Mon ay hindi umaamin ng totoo. Halimbawa, pardon this example. Halimbawa, namatay yung mother mo, o kaya yung brother mo, o kaya anak mo. Tapos alam nila, namatayan ka, tapos kinumusta ka, o kumusta ka na kapatid. Ito, okay lang ako. Hindi ka okay. Namatay tatay mo eh. Hindi ka okay. Namatay yung anak mo eh. Hindi ka okay. Aminin mo, ito, I'm hurting. Aminin mo. Ito, I'm in pain. Masyado ako nasaktan sa pagkawala ng nanay ko. Natingin ko, hindi pa siya kukunin ni Lord, pero kinuha na siya. Alam, nasaktan ako kasi mayroon pa akong pangarap para sa anak ko. Yun ang ibig ko sabihin. Let's admit it. Kung may problema, aminin mo kay Lord, Lord, nag-aalala po ako, meron akong kinakahirap na bigat na pagsubok. Aminin natin yan. Sinasabi yan ng Bible. Kaya nga sabi nga rito ay yung pagsubok, pag dumating, don't try to refuse. Tanggapin natin. Ito yan. Ito yung challenge na yan. So, ito man ay isang palatandaan na ikaw ay Kristiyano. Kasi alam nyo, kung ikaw naman ay hindi maayos na Kristiyano, hindi ka naman pag-aaksayahan ng demonyo para makaranas ka ng mga pagsubok eh. Ang mga pagsubok na dumadating sa atin ay may pahintulot ng Diyos. May pahintulot. Pero kung naalala ninyo yung preaching ni Kuya Carl last Sunday, it's about Job. Di ba? Yung mga pagsubok doon, dumaan muna si Satanas kay Jesus, kay Lord. Bago siya dumanas. No? Ganon din sa atin. Nandaan niyo ang bawat pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos kasi alam niya kaya mo. Nakasulat sapagkat tapat ang Diyos. Hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. So ibig sabihin ay kaya natin. Nakikita ni Lord kaya natin. So kung nakikita ni Lord na kaya natin, tanggapin mo yan. Accept it kasi may dadating talagang pagsubok. Tanggapin mo na yan. May dadating talagang pagsubok. So number 2, hindi lang yung by accepting it, balikan uli natin yung verse 13. Samahan niyo ako ha. Verse 13. Ito sabi ng Bible. Sabi niya, no temptation, sabi niya, has overtaken you except what is common to mankind. So ibig sabihin, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sabi niya, lahat ng trials na dumating sa inyo, this is common to mankind. So, ibig sabihin, kung ito pala ay common, itong dumadaan na ito na trial sa akin, not only by accepting it, but by expecting it. Asahan mo na. Hindi mo lang tatanggapin, kundi asahan mo na. Meron talaga. Kaya kung alam natin ang Christian life ay pasarap buhay lang, nagkakamali ka. The Christian life is hard. Lalong-lalo na when you want to become a responsible Christian. Pag gusto mo maging responsableng Kristiyano, gusto mo maging matinong Kristiyano, ang pagsubok na dadanasin mo dyan ay mga pagsubok na mga extraordinary. Sa iba, ang problema lang nila ay yung mapuputulan sila ng kuryente bukas pag hindi sila nakabayad. Yung isang kapatid natin, yung nanay niya, pag hindi nabili yung gamot ngayon, mapuputulan ng hininga mamaya. Yung sa'yo, mapuputulan ka lang ng kuryente bukas. Bukas pa.
Pero yung nanay niya, pag hindi nalagyan ng swero, mapuputulan ng hininga mamaya. Kaya alam nyo, ang sinasabi lang dito ay, when you feel you are in extreme trouble, sabi nga niya, kung sa tingin mo ay sobra ng hirap ang dinadanas mo, pumasyal ka sa mga emergency room. Pumasyal ka sa mga emergency room ng ospital. Pumasyal ka sa mga kulungan. Sabi niya, at makikita mo din yung hirap ng mga taong tinitiis nila. Pero ikaw wala ka namang ganun. Ang maganda lang na sinasabi natin sa atin ng Bible ay tapat ang Diyos. Hindi kanya pahihintulutan na dumanas ka ng pagsubok na hindi mo kaya. So, hindi lang by accepting it, but by expecting it. Asahan mo na. Asahan mo lang meron. Kaya lang, siyempre, sabi ko ha, iba-iba yung level ng ating mga pagsubok. Pwede yung pagsubok para sa akin ay mabigat na itong kaharap ko, pero pwedeng pag sa'yo dumating yan ay baliwala yan. Baliwala yan. Hindi nyo napansin yung, yung mga mayroong gift sa pag-awit? Yung may gift talaga sa pagkanta? Yung walang gift sa pagkanta? Naku, ang litid talaga naman, mapapatid. Pero yung may gift sa pagkanta, baliwala eh. Baliwala, it's an effort. Meron, pero yung parang baliwala. Ikaw hirap na hirap ka na kasi wala kang ang gift dun eh. Kasi nasabi ko lang, ang isang Kristiyano, ang isang tao na hindi Kristiyano, hirap na hirap yan sa mga problema niya kasi nga hindi yan Kristiyano. Pero ang Kristiyano na mayroong Diyos na nalalapitan, yun ang ating kalamangan. Sana makita natin dito kasi yung problemang dumating sa'yo, bago yan nakarating sa'yo, may permiso ang Diyos dyan. Hindi niya ipahihintulot. Take note of the word. He will not allow you to experience that without His permission. The reason why God permitted it, because God knew that you will overcome it. Alam niya, kaya mo. Kaya natin. Di ba? Sinabi nga ni Paul I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat. Sabi niya, pakmaya ko mapagtagumpayan ng lahat dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Now, bigyan natin ng tamang konteksto yon. Bakit sinabi ni Paul yon sa Philippians 4:13 na sabi niya ay magagawa ko ang lahat. Sabi niya, alam niyo kung tinutukoy niya doon na lahat, minsan sa atin kasi kinakapit natin yung sa iba't ibang karanasan sa buhay. Pero pag binasa niyo yung konteksto, bakit niya yung sinabi, ang sinasabi niya ay naranasan ko ng managana. Kinaya ko. Naranasan ko ng maghikahos. Kinaya ko. Naranasan ko na yung maghipit. Sabi niya, kinaya ko. Naranasan ko ng mahirapan. Kinaya ko. Bakit ko kinaya yun? Dahil kay Kristo nakasama ko. Yun ang sinasabi niya rito. Kaya nga, mga kapatid, pag tinignan niyo yung salita ng Diyos, wala bang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao? So lahat ng tao dadanas. So expect. Expect for it. Don't just accept it, but expect it. Asahan mo na. Maraming magkakaiba tayo ng problema, pero tandaan ninyo may approval dyan si Lord. Sa halip pagdating ng pagsubok, ganda nun Sabi niya, sa halip pagdating ng pagsubok, sabi nga niya, tapat ang Diyos na hindi niya kayo susubukin ng higit sa inyo makakaya. So, mga kapatid, alam ko po lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan, lahat tayo may kanya-kanyang mga problema, lahat tayo may kanyang mga challenges sa buhay. Please be reminded, God permitted it because God knows you overcome it. You can overcome it. Amen? Most of the time, ang problema natin, alam nyo, yung mga reactions natin. Sometimes, we feel like orphans. Sa tingin natin, pag may problema, nakalimutan natin na tayo may Diyos Ama. Kuminsan ang ating mga reaksyon para tayo mga ulila. Para bang pinabayaan na tayo ng Diyos. May natatandaan ka bang pinabayaan ka ng Diyos? Sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan natin, may natatandaan ka bang pinabayaan ka ng Diyos? Wala. Yung tingin mong imposible nang masolve, ang Diyos gumagawa ng mga paraan. Sa mga panahon na akala mo walang-wala ka nang magagawa, yes, pero ang Diyos may magagawa. Kaya nga meron tayong kanta na, alam kong may magagawa ang Diyos. Di ba? Apakaganda nun. Alam kong may magagawa ang Diyos. Meron din tayong kanta na may mangyayari. May mangyayari. May mangyayari talaga. Kaya dito, ang sinasabi ni Paul, dun sa trending trials, kaya trending kasi hindi mo alam na yung problema mo ay na na-overcome last month, iba naman ang mong problema, kamukha din nun. Pero ikaw, nag-grow ka na.
tapos ka na. Alam niyo, pag pinag-usapan natin ng mga pagsubok, alam ko lahat tayo maraming problema. Alam niyo, ito nakita ko si Ate Mina, katabi ko sa screen, no? Alam niyo ba mga problema ng pagsubok na pinagdaanan niya? Ay sobra-sobra. Sobra-sobra. Lalong-lalo na nung panahon na ang ating Kuya Alvin noon ay nung siya ay na-stroke. Talagang dinala ng mabuti yan ng pamilya niya. So kape pray, we thank the Lord sapagkat na-overcome niya pagiging stroke niya. Pero alam niyo, isa sa mga pinagdaanan ni Ate Mina ay yung kanyang kapatid naman namatay. So pero bago namatay yun ay wow, inaalagaan niya rin yun. So ibig sabihin, napakahirap. Napakahirap ng mga pagsubok natin. Kaya siya ang nakaranas noon, baka pag tayo yun, hindi natin kayanin. May mga problemang hindi natin kaya, pero kaya ng iba. Kaya nga sabi niya rito ay, pagdating ng pagsubok, sabi niya, huwag niyong kalilimutan ang Diyos tapat. Bago ulitin ko ito ulit-ulitin ko ito, bago tumating yan sa'yo, may permiso ang Diyos yan. Tapat ang Diyos. Ibig sabihin, ops, teka muna, bago dumating yan, kumbaga, ini-screen muna yan ni Lord. Ini-scan yan, teka, wag yan. Hindi kaya ng anak ko yan, wag yan. Hindi pwede yan, hindi kaya ng anak ko yan. Ito, sige, yan, pwede yan, kaya yan. Kaya ng anak ko yan. Kaya dito, sabi ko dito sa ating trending trials, by accepting it, and number 2, by expecting it. Asahan mo yan. Now, ito yung pangatlo. Ito yung maganda. Gusto ko samahan niyo ako dito sa ating pangatlo. Ang sabi ng Bible, dito pa rin sa verse 13, no temptation, ulitin ko no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. And God is faithful. Wow naman. Guhitan nyo yan kung hawak nyo talagang physical Bible. Ang Diyos ay tapat. And God is faithful. He will not let you be tempted. Sabi niya, beyond what you can bear. Hindi niya papayagan na kayo subukin na higit sa iyong kakayanan. Kaya yung ating mga kabigatan, ay higit doon ang ating kakayanan. Sa ating mga kabigatan, ay higit doon ang ating kakayanan. Kaya sabi niya, hindi niya ipahihintulot na kayo ay subukin na higit sa inyong makakaya. Tapos, isa pang sinabi niya rito, but when you are tempted, ito yung pangatlo natin, but when you are tempted, tingnan nyo He will also provide a way out so that you can endure it. Sabi niya, pag sa halip, sabi niya, may pahintulot. May pahintulot si Lord. Nakarating sa'yo. May pahintulot. So, ngayon nung nakarating sa'yo, sabi niya, pagdating ng pagsubok na yan, dahil ang Diyos natin tapat, siya din ang gagawa ng paraan para yan malusutan. Wow! Nakita niyo ba yun? Ang sabi ng Bible, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng kaparaanan kung paano yan malulusutan. He will provide a way out so that you can endure it. Kumbaga, siya magbibigay sa iyo ng paraan para kayanin mo yan at ikaw ay makalabas dyan sa mabigat na pagsubok. Pinayagan ng Diyos sa isang pagsubok kasi alam niya kaya mo. Pagdating naman sa iyo, siya pa rin ang gagawa ng paraan upang makakita ka ng kaparaanan para ito yung makayanan. Yun ang sinasabi niya rito. He will provide a way out. So, ito, ano yung pangatlo? So, ano uli ating team? Okay, usap nga muna tayo. Unmute muna, unmute. Ano yung ating title dito sa message ni Lord? Ano yung ating team? Trending trials. Trending trials. Ano yung number 1? By? Accepting it. Trending it. Number 2? trial. By? Expecting it. Expecting it. And number 3? By inspecting it. Inspect. Inspeksyonin mo. Sabi kasi ng Bible, the Lord will provide a way out. Nasaan to? Nasaan tong way out na to? Sabi nga, the Lord will provide a way out. Nasaan ito? Lord, nasaan tong way out na to? Yan ang pag-pray mong masilip mo. Yan ang pag-pray mong makita mo. Kasi ang sabi ng Bible, the Lord will provide a way out. Hindi mo ba i-excite doon? Si Lord ang pumayag na maranasan mo. Si Lord din ang gagawa ng paraan para malusutan mo. So ibig sabihin, ang Diyos natin ay may gustong gawing ituro sa atin. Kaya nga yung nakita ninyo na isinend ko doon sa ating mga GC, pagka kailangan talaga mag-antay tayo, God is teaching us to wait. Sabi nga, okay, if it's waiting, okay Lord, we will wait. Pero siyempre, bilang tao, marami talaga tayo naiisip. Paano kaya? Paano to? Paano gagawin ko? Paano na? Hindi natin alam. Pero dito, ang isang maganda rito, sinabi ng Bible, na merong way out talaga.
So, ngayon, yung pangatlo, inspecting it. You inspect. Kumbaga, pagka ikaw ay feeling giving up na, parang tingin mo, hindi ko ito kaya. Oops, teka. Sabi ng Bible, dadating to ng hindi pwedeng mahigitan nito yung aking kakayanan eh. Sa halip pagdating ng pagsubok, sabi niya, bibigay pa siya ng kaparaanan para tumalusutan. Pero sinabi niya, bago niya sabihin yon, ang Diyos ay tapat. Hindi niya kayo hayaang subukin ng higit sa inyong makakayanan. So ibig sabihin, teka, ba't ako nag-give up? Kaya ko pala ito eh. Inspeksyonin mo, teka. Baka naman may problema dito eh. Ako hindi naman ito pagsubok na ito. Baka yung reaction ko sa problema ito ang problema. Tapos yung sinasabi niya na the Lord will provide you a way out. Teka, Lord, nasan to? Kailangan, yun ay panalangin mo, Lord, i-reveal mo sa akin, Lord. Hindi ko po makita sa sitwasyon ko ngayon yung way out. Lord, please reveal it to me. Lord, turuan mo akong makita ko. Lord, help me to be sensitive. I need your guidance for me to go through. Diyan sa sinasabi mo, Lord, na dadaanan ko, na kayo magbibukas ng daan para ko tumalusutan. Alam niyo, napakaganda ng talata na to na punong-puno ng assurance na talagang ang Diyos hindi tayo pinababayaan. Imagine mo, yung pagsubok na dumating sa iyo, may pahintulot, tapos may daig pa ni Lord yung quality control. Teka, hindi kaya na anak ko yan, wag yan ha. Kasi sabi ng Bible, napapayagan lang yung kaya. So sabihin na karating sa iyo kasi kaya mo. Ito na nga lang. Pagdating sa iyo, sabi niya rin, si Lord din ang gagawa ng paraan para malusutan mo yan. Ang pag-pray natin, Lord, nasan po itong way out na to? Please help me to see. Lord, help me to be sensitive. Doon sa sinasabi mo sa akin, Lord, na way out. Ito po ba? Lord, alin po ba? So dito, yung ating ability to listen to the Lord is very important. We have to invest more time to listen to the Lord and read His words. Kailangan talaga natin makinig sa Panginoon para malusutan natin to. Sometimes, akala kasi natin kaya natin. Hanggang sa darating time, masasabi mo, hindi ko pala kaya. Alam mo itong sinasabi ni Lord na makinig kayo mabuti mga kapatid. This is very, very critical. Kung minsan, pinagmamalakihan natin ang problema. Akala natin kaya natin. Kaya ko yan. Kaya ko bala. Kala mo lang. Alam niyo ba? Makaranasan ni Pablo para sabihin niya yung verse 12. Alam niyo itong verse na ito tungkol sa trials. Alam naman natin lahat yan. Verse 13 na yan eh. Pero hindi niyo binabanggit yung verse 12. Ano sabi ng verse 12? Mag-ingat kayo na nag-aakalang kayo nakatayo. Baka kayo mabuwan. Baka akala mo kaya-kaya mo ha. Yung problema. Hindi mo kaya. Sabi niya, be careful. Sabi niya, mag-ingat kayo na kayo nag-aakalang kayo nakatayo, baka kayo mabuwal. Akala mo ay baliwala, pero hindi pala. Alam niyo, kwento ko sa inyo si Bob Leach. Alam niyo sino si Bob Leach? Si Bob Leach ay, kung tawagin siya ay isa siyang daredevil. Ang daredevil, ito yung mga gumagawa ng mga stunt, gumagawa ito ng mga palabas na makatotohanan na pagka sumablay sila, mapapahamak sila. Nakita na kayo ng mga, halimbawa, yung lubid na magkadugtong, nakalagay sa dalawang building, tapos may lubid, ang taas ng building, tapos may lubid sa taas. Tatawid sila doon. Ang tawag sa mga ganong daredevils. Isa naman, tatawid sila, may hawak silang yung parang mahabang tubo, pang balance. Ang tawag sa yung mga daredevils. Alam niyo ba, itong si Bob Leach ay tumalon yan ng Niagara Falls. Niagara Falls. Sa Canada yan eh. Pagtalon niya sa Niagara Falls, merong part doon na napakabilis ng agos. Pag tumalon ka doon, napakabilis ng agos doon. Nagkaroon ng misang parang contest na lahat sila tatalon doon, tapos lalangoy sila pasalungat doon sa agos. At sino mang makarating doon, yung masalungat niya yung lakas ng agos, ay kikilalaning kampiyon. Yung si Bob Leach. Alam mo nangyari kay Bob Leach? Wala siyang kalaban. Dahil nung tinesting niya to, ang dami talagang mga media na pinanood siya. So tumalon si Bob Leach sa Niagara Falls, pagbagsak niya doon sa talon kasi yung talon,
pagbagsak niya dun sa napakalakas na alon na yan, na daloy ng tubig sa Agos, siya ay nagpatianod. Pagkatapos siya magpatianod, bumalik, nilangoy talaga niya. At gulat na gulat yung mga tao paano niyang sinalungat yung malakas na Agos na yan at nakarating siya sa kabila. Kaya naging kilalang-kilala siya. Ngayon alam niyo, pagka may mga ganung mga palabas, mga pa-contest at kasama si Bob Leach, walang lumalaban. Kasi alam nila matindi itong si Bob Leach. Pero ang tanong, anong kinamatay ni Bob Leach? Ang kinamatay ni Bob Leach ay galing siya sa isang mall. Paglabas niya sa mall, naglalakad siya sa gilid ng kalsada, tapos may natapakan siyang balat ng saging. Nung matapakan yung balat ng saging, nadulas siya at tumama yung ulo niya sa gutter ng kalsada. Nawalan siya ng malay tao at pagkatapos dinala sa ospital, nakumatos at namatay. Did you imagine? Isang napakatapang na tao na tumalon sa Niagara Falls, ang kinamatay balat ng saging. Ang kinamatay balat ng saging kasi tumama nga sa gutter. Alam niyo kung minsan, kaya ako ito binabanggit ay napakadami na nating mga pagsubok na pinagdaanan, mga kapatid. Kung babalik kayo sa kasaysayan ng inyong Christian life, you can always, go and remember and see what God did. Nakikita mo ang mga ginawa ng Diyos doon sa likod, paano siya kumilos sa iyong buhay. Kitang-kita mo kung paano kanya sinaman, sa daming mga pagsubok. Hindi ka naman iniwan ni Lord eh. Even our church, sa dami natin pinagdaanan ng mga problema, hindi rin naman tayo iniwanan ni Lord. Pero bakit ngayon parang tingin mo, parang hindi kang kayang tulungan ni Lord? Bakit ngayon parang ang tingin mo, parang iniwan ka na ni Lord? Why do you feel like that? Alam niyo, kung babalikan lang natin ang ating Christian life, you can see God's faithfulness despite of our shortcomings, despite of our sins. Sa kabila ng marami nating mga nagawang kasalanan, ang Diyos natin ay hindi tayo pinabayaan. Kaya mga kapatid, gusto ko isipin nyo, no? Ang sinasabi lang natin dito sa training trials ay si Lord hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay tapat. Ang ipag-pray natin, Lord, please help me to see the way out. Lord, please help me to be sensitive dun sa way out. Lord, please help me to do what I need to do para ako makalusot dito. Kasi pinayagan ng Diyos yan na iyong maranasan, kaya ang Diyos din ang magbibigay sa iyo ng kaparaanan para yan ay iyong malusutan. So ngayon, tanong natin ay, sige, naintindihan ko na. So sabi nga natin, sa training trials ay, anong dapat kong gawin bilang Kristiyano? Number 1, by accepting it, by expecting it, asahan ko na, and by inspecting it. You have to inspect. Kailangan mong ipanalangin, Lord, alin dito. You have to inspect. Baka may problema dito, hindi naman talaga yung problema, reaction natin. Baka may problema dito yung pagdududa muna kay Lord. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Baka may problema dito ay yung hindi ka na nakikinig kay Lord. Kung ano maisipan natin, ginagawa na natin. We have to listen to the Lord. Lord, ano po ang dapat kong gawin? So ito sinasabi natin. Okay? Now, anong conclusion ng mensaheng ito? Ano ang ating conclusion? Ito po yung ang ating conclusion. Sabi natin, watch out for God's way out. Watch out for God's way out. Ibig sabihin ay obserbahan natin ang mga kaparaanan na gagawin ng Diyos para ka makalusot sa problemang yan. Tandaan nyo, sabi ng Bible, ang Diyos natin ay tapat at kahit kailan hindi tayo pinabayaan. At kaya mo ipatutuo yan. Alam nyo kung anong pwede maging kalakasan natin mga Kristiyano? Gusto mong maging malakas? Ulit sa iyong Christian life, balikan mo yung mga testimonies mo. Balikan mo yung mga pinagsasabi mo na ikaw may mga patutuo. Balikan mo yung mga pinagsasabi mo kung gaano kabuti ang Diyos. Balikan mo. Kwentahin mo ang mga kinuwento mo no, gaano kabuti ang Diyos. Balikan mo lahat yon and see. Here again, what have you said? Balikan mo lahat ang mga binanggit mo kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya dito sasabi natin mga kapatid, si Lord hindi tayo pinababayaan, ang Diyos natin na nanatiling tapat sa kanyang mga anak. Amen? So, sabi natin, ang ating team ngayong gabi ay trending trials.
So paano natin paano tayo magre-react dito sa mga pagsubok na dinadanas natin? Una, by accepting it, tanggapin mo yan, na may dadating talagang problema, may dadating talagang pagsubok. Tapos, hindi lang yung tanggapin mo, kundi expect mo. Expecting it, asahan mo. May dadating kasi may pahintulot ang Diyos. So pag may pahintulot si Lord, tsak mangyayari. Ngayon, kasama nun, ang Diyos tapat. Ang pinapayagan lang niya, yung kaya natin. Kaya yung pangatlo, by inspecting it, baka ang problema ako, hindi naman talaga yung katapatan ng Diyos. Baka ako hindi nakikinig kay Lord. Baka ako ay hindi nagbabasa ng kanyang salita. Baka ako naman ay tinuturuan ni Lord na makinig sa kanya. Let's listen to the Lord. Sabi natin dito ng Bible, ang Diyos ay magbibigay din ng paraan upang ikaw ay makalabas diyan sa iyong kinalalagyan. Amen? So magandang gabi sa inyo lahat. Lord, sa muli po namin paghiwalay-walay, Lord God, bigyan mo po kami ng magandang kapahingan, Lord God, sa aming pong pagtulog, Lord God, bigyan mo po kami ng kalakasan po na nanggagaling sa inyo, Lord God, upang pong pagdating po ng kinabukasan, Lord God, ay mayroon po ulit kaming kalakasan na para po magamit sa mga araw na to, Lord God. At pagdating po ng linggo, Lord God, upang po makaatin po ng aming Sunday service at muli po kami makapag-praise po sa inyo, Lord God. Lord, lahat po ng aming mga dalangin po ngayong gabi, Lord God, sa inyo na namin po itinataas, Lord God. In Jesus we pray, Amen. Amen. Mga pangako mo, liwanag at gabay sa bawat